Paano kung? Paano kung isang mong kaibigan ay namatay nang hindi nakikilala si Jesus? Paano kung siya ay napunta sa impyerno? At paano kung isang araw ay makatanggap ka ng sulat mula sa kabilang buhay? Isang sulat na mula sa impyerno. Isang sulat mula sa iyong kaibigan na nasusunog sa dagat-dagatang apoy. Ang mga sumusunod ay isang pagsasadula. Isang sulat na ginawa ni Mike para sa matalik ng kaibigan. Kaibigan na nagngangalang Alan. Kahit na maraming pagkakataon na maaring ipinakilala ni Alan si Jesus kay Mike, ay hindi niya ginawa. Ang dalawa ay matalik na magkaibigan. Magkasamang maglaro, magkaklase, pinagsasaluhan nila ang buhay magkaibigan. Pero may isang bagay na tinatago si Alan kay Mike, ang kanyang personal na relasyon kay Jesus. Ang mga sumusunod na kaganapan ay simple at malungkot. Nagkainuman, bumiyahe pa uwi, aksidente, kamatayan, burol, sulat. Ito ang nilalaman ng sulat. Sulat mula sa impyerno. Alan, namatay ako ngayong araw. Kakaiba ito sa aking inaasahan. Akala ko lang na ang pagkamatay ay magdadala sa akin sa isang mundo na mahamog at malabo. Pero ang lugar na ito ay singlinaw ng kristal. Mas makatotohanan kaysa sa buhay ko dyan sa mundo. Nakakapag-isip ako. Nakakapagsalita. Nakadarama. Matapos ng trahedya, naramdaman kong humiwalay ang aking kaluluwa. Kakaibang pakiramdam, pare. Narinig ko ang boses mo tumatawag sa akin. O baka gunig-gunig ko lang yun. Pumila ako sa isang mahabang linya. Magpapalista siguro. Tinanong nila kung ano ang pangalan ko. At sinimulan nilang hanapin na aking pangalan sa aklat ng buhay. Pero parang hindi nila nakita ang pangalan ko dahil ang isang anghel na nakatayo sa akin tabi, bigla akong hinila papalayo sa iba. Natakot ako. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Tinanong ko ang anghel kung saan niya ako dadalhin, pero hindi siya sumagot. Tinanong ko siya ulit. Sa wakas ay sumagot siya. Nang mga pangalan na katala lamang sa aklat ng buhay ang makakapasok sa pinto ng langit. At ang mga wala sa lista ay papahirapan sa impyerno magpakailanman. Pare, natakot ako. Dinala ako ng anghel sa isang selda kung saan ay nakapag-isip ako. Alam mo ba kung anong iniisip ko? Ikaw, pare, isa kang Kristiyano. Sinabi mo sa akin noon, nagkausap tayo ng mga ilang beses ngayong araw. Binanggit ni Kelly ang tungkol doon pero tinawanan mo lang. Binanggit din ni Coach ang tungkol doon pero binago mo ang usapan. Pare, napag-usapan natin yon bago ang insidente. Ang hindi ko lang maalis sa aking isip na ito, pare. Bakit hindi mo sa akin sinabi kung paano maging Kristiyano? Sinabi mong kaibigan kita. Kung totoo mang kaibigan kita, sana pinakilala mo sa akin si Jesus. At kung paano matatakasan ang lugar kung saan ako patungo ngayon. Nararamdaman ko, bumibilis ang tubok na aking puso, pare. Narina ulit ang panghel, pare, tapon ako sa impyerno. Narinig ko na sila papalapit sa kulungan ko. Narinig ko na dati ng impyerno, di ba itong tinatawag ng dagat-dagatang apoy? Hindi ko rito kaya. Natatakot na ako. Hindi. Ang mga anghel ay nasa pinto na. Pumapasok sa katuluturo nila. Kinataladkad nila ako palabas ng pinto na parang isang hayop. Naamoy ko na ang amoy ng asupre na parang nabubulok na karne.
Nakikita ko na ang bangin na kung saan nasaan ang impyerno. Sa tingin ko, malapit na kami. Palapit ng palapit. Parang sasabog ang aking dibdib sa tako. Binubulid na nila ako sa apoy. Susunugin ako ng buhay. Ito na yun, pare. Apoy. Kagdarusa. Impyerno. Bakit, pare? Bakit hindi mo sa akin pinakilala si Jesus? Jesus. Yung kaibigan. Mike. Sana narito ka. Sana.